alamin naman natin ang update sa mga pagyanig sa Mindanao at ang pagbaba ng alert level ng bulkang Mayon kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes sir, magandang tanghali din po sa inyo. Sir, unahin po muna natin, ito kaninang umaga na itala ang magnitudes 5.8 na lindol sa Occidental Mindoro. Ano po ang pinakahuling assessment ng FIVOX sa epekto nito? Mayroon po bang inaasahang malalakas na aftershocks na dapat paghandaan ng mga residente? So kanina meron tayong at around 10:38 a.m. We recorded magnitude 5.4. Initially it's 5.8 but upon recalculation naging 5.4 na lamang ito, and this is located about 13 kilometers southwest of Mamburao, Occidental Mindoro, and may lalim ito na 14 kilometers. So wala naman tayong in-expect na damage for this event, but we would expect aftershocks. Opo, Director, paano po naapektuhan nito yung tindi ng pagyanig na naramdaman sa mga kalapit na lugar? Halimbawa po, may na-monitor po kami kanina na I think sa Supreme Court, no, nagkaroon ng evacuation na di umano doon sa kanilang lugar. Pero nasa Manila na po yun. Ano pong explanation nito at ano po yung mga pinakamahalagang paalala ng FIVOX sa publiko pagkatapos ng ganitong uri ng lindol na mukhang malayo naman sa Manila, sir? Sorry, hindi ko kayo masyadong marinig. Ay, opo sir. Yung po sa... Medyo choppy ang dating sa akin. Opo sir, ulitin ko lang po yung tanong, no? Ito pong lindol natin sa Mindoro, paano po nito naaapektuhan ang tindi ng pagyanig na naramdaman sa mga kalapit na lugar? Yung iba nga ho umabot na hanggang Metro Manila at nagsabi naramdaman. Ano po yung mga pinakamahalagang paalala ng FIVOX sa publiko pagkatapos ng ganitong uri ng lindol? Sir, sorry talaga, hindi ko masyadong marinig. Opo. Sir, malinaw na po ba ngayon ang pasok ng ating audio? Mahina po yung dating niyo sa akin, sir. Mahina. Sir, try po natin ulit, sir. Naririnig po ba kami ngayon? Hello, sir. Hello. Opo. Hello. Mukhang kailangan natin. Babalikan na lang po natin si Director Bacolcol ng ating FIVOX habang inaayos po natin ang linya. Oo. Inilunsad ng Department of Education ang Aral Tutor Ko bilang bahagi ng patuloy na pagpapaunlad ng kasanayan sa pagkatuto. Ito ay isang web-based platform na nabuo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DepEd sa pribadong sektor na naglalayong mapadali ang tutor application, onboarding at deployment. Pag-monitor na rin sa attendance at session tracking sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Kabilang din sa inilunsad ang pagbabahagi ng aral tutors ng kanilang mga karanasan at dedikasyon sa pagtulong sa mga mag-aaral na matuto. Kinilala naman ng DepEd ang mahalagang papel ng mga tutor bilang katuwang ng pagsuporta sa bawat mag-aaral. At habang hinihintay natin si Director Bacolcol, tama, no? Yusek, naramdaman din ng ilan sa ating mga kababayan yung lindol hanggang dito sa Metro Manila. Yes. Na-monitor ko sa ibang himpilan kanina na nagkaroon ng mga evacuation ng bahagya dun sa bahandang Supreme Court, no? And that's Metro Manila, kaya nga gusto natin tanungin sa FIVOX. Kasi pag tinignan mo, nangyari yung lindol sa Occidental Mindoro, di hamak ko na malayo na po yun nasa ating lugar. But then again, in geology, iba yung sense of distance nila eh. Yes. At yun nga yung kailangan din natin malaman dahil nagkaroon din ng lindol nitong August 5 at kahapon po na madaling araw, no? So at least makumpirma natin kung ito ba'y konektado doon. Pero maganda dito, Yusek, mabanggitin din natin na at least at this point, alam natin kung ano yung mga dapat gawin. Yes. Makaramdaman ng lindol. Although ang lindol kasi talagang hindi mo naman ma-anticipate biglaan nangyayari. At least at this point, for the past few years or past several years that we're doing earthquake drills, alam na natin yung dapat gawin. Oo. Joshua, usually, lalo na tayo sa government, di ba? Meron yes. tayong mga drills dapat. Kahit ulit-ulitin po, baka yung kaalaman na to ay makaligtas sa atin. Duck, cover, and hold ang unang gagawin. Huwag hong umalis kagad pag tumigil na yung shaking. Antayin kung meron kayong safety officer bago lumakad at pag sinabing okay na, lakad na. Yan. At sa puntong ito, nariyan na ang ating kasama si Dr. Teresito Bacolcol ng FIVOX. Director Bacolcol? Yes, sir. Opo. Pasensya na po kanina.
No problem, sir. No problem. Alam po namin na busy-busy po sila at salamat po sa inyong serbisyo. Director, yung tanong po natin kanina, paano po naapektuhan nung lindol kanina sa Occidental Mindoro ang tindi ng pagyanig na naramdaman sa mga kalapit na lugar? Umabot nga po ng Metro Manila yung mga nagsabi sa social media na naramdaman nila. Ano-ano po ang pinakamahalagang paalala ng FIVOC sa publiko pagkatapos ng ganitong uri ng lindol, sir? Okay, so paalala sa publiko na kapag may malakas na pagyanig, they do the duck cover and hold. And kapag nasa dalampasigan naman sila, dapat alam nila yung... Director? So, kapag napansin nila na umurong yung dagat and kapag napansin din nila na may roaring or dumadagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo ang kanilang ma-perceive or ma-observe, then they have to move right away to a higher place. In-expect po natin yan na malakas po talaga yung shaking kasi nasa intensity 5 po yung naramdaman, yung maximum shaking na naramdaman ng ating mga kababayan. Alright. Director, katulad nga po ng napag-usapan namin kanina ni Yusek, ito po ba ay konektado dun sa lindol sa Mindanao din po noong August 5 at kahapon po na madaling araw? Ayon po sa ulat, ang ilan dito ay tinuturing na aftershocks mula po sa malakas na lindol noong Hunyo. Ano po ang paliwanag dito? Hindi po sila konektado kasi yung lindol kanina sa Mindoro ay yung source po noon ay the Manila Trench. Yung sa Mindanao naman, noong August 5 at kahapon ng madaling araw ay ang Cotabato Trench. So hindi po sila konektado, magkakalayo po yan. It's just that both trenches are very much active and kaya there's always this possibility na pwedeng magkakasabay yung paglindol or di kayo magkasunod. Pero hindi po sila konektado sa isa't isa. Opo, Director Bacolcol, gamitin ko yung pagkakataon kasi usually pa nagkakaroon ng ganitong lindol, nagkakaroon ng fake news na lumalabas sa social media. Magandang manggaling na rin po sa inyo. Pag ganito ho ba, ay kaya nating i-predict na kung saan magkakaroon ng aftershock or may susunod na lindol? Kaya ba nating sabihin yon with certainty, sir? Yung aftershock, pwede natin sabihin, usually it's around the vicinity of the main shock. Pero kung kailan mangyari yan, kung kailan the specific date or specific time, ay hindi po natin masasabi yan kasi nobody can predict when an earthquake would happen. But an aftershock, again, it would be recorded around the vicinity of the main shock. Alright. Pero pakipaliwanag pa po ng konti, Director, paano po ba ninyo na-identify kung aftershock lamang o mula sa ibang fault o trench ang isang lindol? Okay, so yung may mga basihan po tayo para masabi natin na ang isang lindol ay isang aftershock. So hindi po isang factor lang yung tinitingnan natin. We look at the earthquake's location, yung depth o yung lalim, yung timing at kung nasa loob o malapit ba ito sa rupture area ng main shock. So tinitingnan din namin kung ang focal mechanism o kung paano gumalaw ang fault sa ilalim ng lupa. So para itong isang fingerprint ng lindol na tumutulong sa amin malaman kung pareho ang source nito sa main shock o kung galing ba ito sa sa ibang fault. Kapag consistent ang lahat ng observations natin, saka natin kino-confirm kung aftershock ito o isang independent earthquake. Opo, sir. Ano po ang paalala ng FIVOC sa publiko habang nagpapatuloy yung aftershock sequence sa Mindanao? May mga lugar po ba na dapat pa rin iwasan na yung sa particular sa mga infrastructures or ano pong masasabi sa mga ganun? Okay, so ang pinakamahalagang paalala natin ay manatiling alerto na maging vigilant tayo dahil similar aftershocks may still occur. Kung may bahay o gusali na napinsala ng mga naunang paglindol, ipapa-inspect muna natin bago gamitin ito. Mag-ingat din sa mga lugar na may landslide hazard o may mga bitak sa lupa. Again, kapag paalala natin, kapag may malakas na pagyanig, tandaan ang duck cover and hold. At para sa mga coastal communities, kung makaranas ng strong ground shaking o makakita ng unusual sea level changes o makarinig ng roaring sound coming from the sea, agad na pumunta sa higher ground. Huwag natin hintayin ang official tsunami warning dahil kapag ganitong locally generated na tsunami, it would only take several minutes bago dumating yung malakas na alon or mataas na alon.
Alright, Director, sa ibang usapin naman po, ano po ang mga scientific indicators na naging batayan ng PHIVOLCS sa pagbaba po ng alert level ng Bulkang Mayon? Okay, so ang pagbaba ng ngayon from alert level 3 to alert level 2 ay again, we don't base it in just isang parameter lang. It's based on the overall trend ng ating monitoring data. So nakikita namin ang pagbaba ng volcanic earthquakes, yung number of volcanic earthquakes, mas mababang sulfur dioxide emissions compared sa mga nakaraang linggo. Kumukonti din yung rockfall events na na-observe natin. Nagkaroon din ng reduction ng yung lava effusion at mas pabagal na ground deformation. So kapag pinagsama-sama natin lahat ng mga parameters na to, lahat ng observations na to, ipinapakita na bumababa ang level ng volcanic unrest, kaya we lower down the alert level from 3 to 2. Opo, Director, bagamat ibinaba na sa alert level 2 ang Mayon, maaari pa rin po bang magkaroon ng biglaang pagtaas ng volcanic activity? Ano po yung mga senyales na patuloy ninyong minomonitor, sir? Yes po, pwede pa rin po. Ang alert level 2 does not mean na tapos na yung activity ng vulkan. Ibig sabihin nito ay nasa moderate level of unrest pa rin ng Mayon at may possibility pa rin na tataas yung activity. Kaya kami naman tuloy-tuloy yung 24/7 monitoring natin. Minomonitor natin ang volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, ground deformation, yung crater activity, yung thermal activity at iba pang mga volcanic parameters. So kapag may significant changes sa mga ito, agad naming i-assess ang sitwasyon at maglalabas kami ng updated na advisory kung kinakailangan. At ngayon nga pong tagulan, Director, may epekto po ba ang malalakas sa pag-ulan sa mga panganib sa paligid ng Mayon tulad nga po ng lahar o pagguho ng volcanic materials kahit nasa alert level 2 na po ito? Yes po, kahit nasa alert level 2 na ngayon, may panganib pa rin ang lahar at sediment-laden flows, lalo na kapag may torrential or continuous rainfall. So ang malakas na ulan ay pwedeng maanod yung or ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na nasa dalisdis ng vulkan. So right now, meron natin close to 90 million cubic meters of volcanic materials na nasa dalisdis ng vulkan. And again, kapag continuous at torrential rainfall, pwede itong ma-remobilize as lahars. Opo, sir. Mensahe at paalala niyo lang po sa ating mga kababayan sa Mindanao at sa Bicol region at pati rin sa mga ibang lugar na may mga bulkan at nagkaroon ng lindol kamakailanman, sir. Mensahe niyo po. Okay, so again, para sa mga kababayan, we have to accept the fact that we're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then we will be jolted by earthquakes, so meron din mga volcanic eruptions. So pinapayuhan natin na maging vigilant yung mga kababayan natin living around active volcanoes, wag po silang pumasok inside the 6 kilometer permanent danger zones. And yung kapag may lindol naman, again, reiterate ko lang, if there's a strong shaking, we do the duck cover and hold, and then once the shaking stops, mag-evacuate sila quietly and dapat kalmado towards an open space. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.